What's up mga kabuhay OFW, bagong araw, bagong upload at may bago na naman tayong gagawin dito sa Thermo King. At napansin nyo yung guys, yung mga araw na nag-upload ako tungkol dito sa Thermo King na to kasi hindi siya nag-automatic, no? Wala akong ginawa doon kundi nag-reset lang ako doon at hindi ko chinik yung karga nun o yung preon niya or yung refrigerant kasi nga busy din siya sa araw na yan. Sabi ko, ikaw na lang mag-observe. Kaya yun na yun, ito na yung araw ay nag-add tayo ng refrigerant, no? Pagkatapos naman natin mag-add ng refrigerant, siyempre, obserbahan din natin yung temperature niya kung bababa ba sa siniting natin na positive 17. Kasi chiller kasi yan, no? Chiller yung gusto nila. Kasi kung gusto naman nila yung French fries, negative naman, pwede naman din natin isi-setting. Kaya tara, let's go. Punta tayo sa control niya para malaman natin kung mag-automatic ba yung system na to. Okay? Yan. Bali, nasa 30 plus yan kanina. Ngayon ay nasa 28 na lang. Tapos yung setting natin ay sa 17. Yan, bumababa na. Obserbahan lang natin yan kapag na-reach siya ng 17. Tapos mag-automatic. Okay na. Okay. Hindi naman tayo mawala kasi 404. Nandito yung mga Makakaganda sa ibang pressure ban kasi pagbukas mo na lang ng cover ng control, ando na lahat yung mga code ng error. Kasi ito parang wala wala akong nakita ng ganun dito Kaya naghahanap ako sa ibang nagpa-vlog, di ba? Siyempre, di pa naman tayo kabisado ng mga ganitong Thermo King, no? Dito lang din ako nagpupursige kasi nga pinapacheck kahit hindi natin kabisado. Pero ano pa rin naman ang refrigeration yan. Kasi nga magkakaiba naman yung may mga code kasi sila no? Para mas madaling mahanap yung mga alarm. Kaya ang kadalasan ang ginagawa ko dito sa alarm, nire-reset ko na lang. Tapos naghahanap ako yung alarm na yon na talagang hinahanap ko kung ano yung alarm. Nakaganda lang sa ibang pressure ban. Andun na lahat yung mga code, yung mga papel ba, naka-indicate na siya sa body. Kapag nakita mo yung alarm, hahanapin mo na lang. Mabilis mo na lang matrace. Kaya ito, na lang tayo dito. Antabay na lang tayo. Yan mga kabuhay OFW. Dito sa part ay nag-aantay tayo kung mag-automatic pa siya, no? Na magka-cut off. Kasi nga 17 yung siniting natin. Dapat mga 6.9 or 17 dapat nagka-cut off na siya. At yan na nga ay nagka-cut off na siya, no? Nagta-thumbs up na tayo dyan. At makikita yung gauge ng suction natin ay yung pointer ay tumataas na. Ibig sabihin off na yung compressor. Pagkatapos naman dyan ay dito naman tayo sa pag-open ng compressor niya ulit, no? Kasi yung lahat ng dyan, shutdown lahat, no? Tapos aantayin naman natin kung kailan yun ang open niya, kung ilan yung differential line bago siya bubukas ulit or aandar yung system, no? Sa ngayon ay nasa 17.4. Aantayin natin, okay, hanggang gumana ulit yung system. Yan, mapapansin nyo yan ay nasa 17.4, 17.5, nasa 18. Okay, ibang nasa 18.9, 19 ba? 2 differential na. Pag nag-20 yan, hindi 3 na bago siya open, no? Sige lang, antayin lang natin yan. 19.9 at yan na nga, nakikita na natin ay nag-o-auto na yung mata niya, mayroong nakalagay doon na auto sa pinakailalim. Ibig sabihin 3 differential, no? Bago siya
bubukas ang system. Ang gagawin natin dyan, kay medyo mainit pa yung 20 na yan, no? Lalo pag maraming patatas, mag-adjust na lang tayo ng 15 para pag sapit niya ng 15, kakat off siya. Pagkatapos naman niyang tumaas ulit yung temperature kasi galing siya sa cut off, magbubukas sa 18 ulit. Okay, yan lang yung setting natin. Yan, nag-setting na tayo ng 15, tapos enter, at magkakaroon yan ng load. Sa oras na nawala ng load, yun na yun, automatic nakasit ka na ng setting. Okay, yun lang mga kabuhay OFW. Thanks for watching. Bye bye.